tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ang patuloy na paglala ng hidwaang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi na lamang isang limitadong usapin ng dalawang bansa. Mabilis na itong nagiging isang malawak na digmaang panrehiyon na nagdudulot ng matinding panganib sa katatagan ng buong mundo, lalo na sa seguridad ng enerhiya na dumadaloy sa ating mga karagatan. Matapos ang ikapitong sunod-sunod na gabi ng mga pag-atake sa himpapawid ng US at ang mga ganting pag-atake mula sa panig ng Iran sa rehiyon ng Golpo, ramdam na ang epekto ng krisis sa pandaigdigang seguridad. Ang International Energy Agency o IEA ay naglabas na ng seryosong babala dahil sa kasalukuyang pagharang sa mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz, isang lugar na maituturing na sentro ng pandaigdigang daloy ng krudo. Ang daluyang ito ay kritikal dahil dito dumaraan ang mahigit 20% ng langis sa buong mundo at 25% ng liquefied natural gas. Ang krisis na ito ay hindi lamang isyong panlabas para sa ating mga Pilipino dahil isa itong direktang banta na magpapataas sa presyo ng gasolina, diesel at mga pangunahing bilihin sa ating mga lokal na pamilihan. Ang implikasyon nito ay direkta sa ating inflation kung saan ang bawat galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ay agad na nararamdaman sa bawat bomba ng gasolina sa ating mga gasolinahan. Noong Hulyo 2026, ipinagpatuloy ng US CENTCOM ang serya ng mga pag-atake sa himpapawid sa iba't ibang lungsod sa baybayin ng Iran gaya ng Bandar Abbas at Ahvaz. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng estratehikong layunin na pahinain ang kakayahang militar ng Iran kabilang ang kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid, mga himpilan ng misail at mga pasilidad sa pagmamanman sa baybayin. Sa gitna ng mga pag-ataking ito, iniulat din ang pinsala sa mga kritikal na infrastrukturang sibilyan gaya ng Shahid Mirzai Tunnel sa Hormozgan Province na napilitang isara dahil sa pinsalang natamo. Bukod dito, ang mga pasilidad tulad ng mga unit sa paglikha ng kuryente ay naiulat ding dumanas ng malaking pinsala na nagpapahirap sa kakayahan ng rehiyon na maghatid ng serbisyo sa mga mamamayan nito. Bukod sa mga pasilidad ng militar, naging sentro rin ng usaping makatao ang pinsalang idinulot ng digmaan sa mga sibilyang walang kinalaman sa bakbakan. Sa lungsod ng Avaz, kinailangan pang ilikas ang mahigit 211 batang pasyente mula sa Shahid Baghaei DOS Hospital. Ito ay dahil sa matinding lapit ng pagbagsak ng mga misail sa nasabing sentro para sa mga batang may cancer noong nakaraang Miyerkules na nagpakita kung gaano kalapit ang panganib sa mga inosenteng buhay. Ang ganitong mga insidente ay nagbibigay diin sa panganib na dala ng mga eksaktong pag-atake sa mga mataong lugar kung saan ang di sinasadyang pinsala sa mga sibilyan ay hindi na maiiwasan sa gitna ng matinding palitan ng apoy. Pagdating sa bilang ng mga nasawi at nasugatan, mayroong magkakaibang ulat mula sa magkabilang panig na dapat nating suriin ng mabuti upang hindi tayo maligaw sa impormasyon. Ang medyang pag-aari ng pamahalaan ng Iran na Fars News Agency ay nag-ulat na 7 katao ang namatay sa isang tulay sa Bandar e Kamir. Sa kabilang banda, ang Ministry of Health ng Iran ay nagtala ng 35 hanggang 38 nasawi at mahigit 400 sugatan sa kabuuan ng bansa hanggang nitong Biyernes ng umaga. Mahalagang tandaan na ang pagpapatunay sa mga ulat na ito ay patuloy na ginagawa sa pamamagitan ng paghahambing sa mga opisyal na pahayag mula sa US CENTCOM at paggamit ng impormasyon mula sa mga bukas na mapagkukunan. Ginagamit din ng mga larawang kuha ng satellite upang masuri ng objektibo ang pinsala sa mga istruktura sa mga tinamaang lugar sa Iran. Ang ganitong kalinawan ay kritikal upang maunawaan natin ang tunay na laki ng pinsalang idinulot ng mga operasyong ito sa rehiyon. Ang pagpapatunay sa mga pahayag na ito ay isang mahahalagang bahagi ng pag-unawa sa realidad ng digmaan, kung saan ang impormasyon ay nagsisilbi ring sandata. Hindi sapat na basta maniwala lamang sa mga ulat, kaya ang paggamit ng iba't ibang mapagkukunan ng impormasyon ay dapat maging bahagi ng ating pagiging mapanuri sa bawat balita. Ang tensyon ay hindi na natili sa loob ng hangganan ng Iran at US dahil mabilis itong kumalat sa ibang mga karatig bansa sa rehiyon ng Golpo na nadadamay sa kaguluhan.
Isang seryosong insidente ang pagtama ng Iran sa isang planta ng kuryente at desalination sa Kuwait na nagdulot ng malaking sunog at malawakang pagkasira ng mga pasilidad. Ang pag-ataking ito ay nagpuwersa sa mga residente na magpatupad ng limitadong paggamit ng kuryente at tubig dahil sa pinsalang natamo ng mga unit sa paglikha ng kuryente sa gitna ng matinding init ng panahon. Na dahil ang 70% ng inuming tubig ng Kuwait ay nanggagaling sa mga planta ng desalination, ang pag-atake rito ay isang matinding banta sa kanilang pang-araw-araw na kaligtasan at pamumuhay. Ang pagkawasak ng mga pasilidad na ito ay naglalantad sa matinding kahinaan ng mga bansa sa gitnang silangan sa harap ng ganitong uri ng kaguluhan. Sa bari naman, inako ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pag-atake sa isang imbakan ng drone ng US at isang pasilidad na tinukoy nila bilang pangunahing sentro ng artipisyal na intelihensiya ng Amerika. Bagamat ang mga ito ay itinuturing pa lamang ng mga pahayag na hindi pa napapatunayan dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Washington, nagdulot ito ng malaking pangamba sa seguridad ng mga pasilidad at kagamitang militar ng US sa rehiyon. Ang ganitong mga pag-atake, maging totoo man o hindi, ay nagpapakita ng kagustuhan ng Iran na ipakita ang kanilang kakayahang umabot sa mga target na malayo sa kanilang sariling teritoryo. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na choke point o pinakakritikal na daluyan ng enerhiya sa buong mundo at ang banta sa daloy nito ay hindi dapat balewalain. Ayon sa datos ng IEA noong Hulyo 17, 2026, ang pagsasara nito ay direktang humaharang sa daloy ng 20% ng krudo at 25% ng LNG sa buong mundo. Ang mga pagtatangka ng Iran na kontrolin ang daluyan sa pamamagitan ng paggamit ng mahigit 1,000 armadong mabibilis na bangka, paglalagay ng mga mina, at panghihimasok sa mga sistemang nabigasyon ng satellite ay nagdulot ng paghinto ng mga operasyon sa pagpapadala. Dahil sa sitwasyong ito, iniulat na halos huminto na ang operasyon ng pagpapadala ng mga kalakal sa Kipot na nag-iwan sa humigit kumulang 6,000 mandaragat na naipit sa gitna ng dagat. Ang sitwasyong ito ay nagpapalala sa kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado at sa supply chain na umaasa sa mga tanker. Ang bawat barkong hindi makadaan sa nasabing kipot ay nangangahulugan ng mas kaunting supply ng langis na nakakarating sa mga destinasyon nito. Ang sitwasyon sa Kipot ay hindi lamang tungkol sa militar. Ito ay tungkol sa daloy ng buhay na kinakailangan ng mga industriya sa buong mundo upang gumana. Kapag ang supply chain na ito ay naantala, ang epekto ay hindi agad-agad na nawawala, kundi nagtatagal sa merkado. Pagdating sa diplomasya, ang dating pinagkasunduang Islamabad Memorandum noong Hunyo 17, 2026 ay hindi na naipatutupad ang layunin nito at tuluyan ng nabasag ang tiwala. Ang nasabing kasunduan ay binuo sana upang magtakda ng ceasefire at matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Subalit ang mga probisyon nito gaya ng toll-free navigation ay nilabag umano ng Iran sa pamamagitan ng pananambang sa mga komersyal na sasakyang pandagat na nagdudulot ng takot sa mga kumpanya sa pagpapadala. Sa kabilang banda, iginigiit naman ng tagapagsalita ng sandatahang lakas ng Iran na si Abolfazl Shekarchi na bahagi ng kanilang soberanya ang Strait of Hormuz at dapat umalis ang US sa nasabing rehiyon. Ang pagkabigo ng nasabing memorandum ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpatuloy at lalo pang tumindi ang malawakang pag-atake sa himpapawid ng Amerika. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang diplomasya sa gitna ng magkaibang interpretasyon at paninindigan ng mga bansa pagdating sa soberanya ng dagat at karapatang pandagat. Sa gitna ng mga ganitong hidwaan ng mga diplomatikong kasunduan ay kadalasang nagiging marupok, lalo na kung ang bawat panig ay may kani-kaniyang interes na ipinaglalaban. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga bansang ito ang nagiging hadlang upang mahanap ang isang mapayapang resolusyon sa krisis. Ang banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya ay may direktang epekto sa bulsa ng bawat Pilipino dahil ang Pilipinas ay isang bansang lubos na umaasa sa pag-aangkat ng langis mula sa ibang bansa. Batay sa mga modelong nakabatay sa nakaraang datos ng ating mga ahensyang pang-ekonomiya, ang bawat $10 na pagtaas sa presyo ng isang bariles ng krudo ay maaaring magdagdag ng hanggang kalahating porsyento sa ating lokal na antas ng inflation. Ito ay isang mathematical na katotohanan na nagpapakita kung gaano tayo kahina sa anumang gulo sa Middle East. Hindi natin matatakasan ang epekto nito dahil ang presyo ng langis ay nakatali sa bawat aspeto ng ating ekonomiya. Kung ang presyo ng Brent crude ay tuluyang papalo sa 100 hanggang $130 kada bariles dahil sa krisis,
Asahan na ang presyo ng diesel at gasolina sa ating mga gasolinahan ay maaaring pumalo sa 80 hanggang 100 piso kada litro. Ang pagtaas na ito ay magdudulot ng domino effect sa pamasahe, sa gasto sa transportasyon ng mga produkto at maging sa presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas at iba pang pagkain. Ito ay posibleng magtulak sa inflation pabalik sa antas na 6 hanggang 8% na magpapabigat sa gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng seryosong paghahanda mula sa sektor ng ekonomiya at mula sa bawat mamamayan. Higit pa sa presyo ng bilihin, ang pinakamalaking pag-aalala ng ating gobyerno ay ang kaligtasan ng ating mahigit 2 milyong overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at OWA ay kasalukuyang nasa mas mataas na antas ng pagbabantay para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa rehiyon. Ang Crisis Alert Level System ay nakahanda ng ipatupad depende sa magiging takbo ng sitwasyon sa mga susunod na araw upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang mga planong pang-emerhensiya ay nakahanda na, kabilang ang pagtukoy sa mga ligtas na lugar at ang paggamit ng mga espesyal na inarkilang eroplano para sa malawakang pagpapauwi kung itataas ang alert level sa pinakamataas na antas. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na laging i-update ang kanilang contact information sa mga kinauukulang embahada at konsulado sa kanilang kinalalagyan. Napakahalaga na manatiling nakikipag-ugnayan sa ating mga opisyal upang matiyak ang mabilis na tulong kung sakaling lumala pa ang seguridad sa kanilang lugar. Ang paghahanda ng mga dokumento at ang pag-alam sa mga ruta ng paglikas ay mga hakbang na hindi dapat ipagpaliban ng ating mga OFW. Ang seguridad ng ating mga kababayan ay nananatiling prioridad ng ating pamahalaan sa kabila ng magulong sitwasyon sa ibang bansa. Ang hidwaan ng US at Iran ay isang napakakomplikadong krisis na may malalim na ugat sa geopolitics, soberanya at enerhiya na nakaaapekto sa buong mundo. Hindi lamang ito usapin ng mga sundalo at mga tangke sa malalayong lugar, ito ay usaping pangkabuhayan na direktang tumatama sa bawat tahanang Pilipino. Ang kawalan ng katiyakan sa daloy ng enerhiya ay nagpapabagal sa ekonomiya at nagpapahirap sa kakayahan nating magplano para sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Sa bawat desisyong ginagawa ng malalaking bansa may kaakibat na epekto sa mga maliliit na ekonomiya gaya ng sa atin. Para sa ating pamahalaan, kinakailangang magpatupad ng mga programang subsidiya sa gasolina para sa ating mga sektor ng transportasyon at agrikultura upang maibsan ang epekto ng taas presyo. Ang ganitong hakbang ay mahalaga upang mapigilan ang labis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain na lubhang magpapabigat sa pasanin ng mamamayan sa gitna ng krisis. Ang pagbibigay ng suporta sa mga sektor na ito ay susi upang mapanatili ang kaunting kaayusan at katatagan sa ating lokal na merkado. Ang pagtutulungan ng gobyerno at ng mga sektor na ito ay kinakailangan upang malampasan ang anumang krisis sa supply ng langis. Para naman sa ating mga OFW, manatiling mapagmatyag at huwag magpabaya sa gitna ng tensyon sa inyong mga bansang pinagtatrabahuhan. Sumunod palagi sa mga payo at babala na inilalabas ng ating mga embahada at siguraduhing laging handa ang inyong mga mahahalagang dokumento tulad ng pasaporte. Ang inyong kaligtasan ay prioridad ng bansa kaya huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kayo ay nakakaramdam ng panganib sa inyong kinaroroonan. Huwag mag-atubiling magtanong sa mga kinauukulan kung may mga alinlangan sa inyong kaligtasan sa inyong lugar. Sa ating mga manonood, napakahalaga na maging kritikal sa pagsusuri ng mga balitang lumalabas sa social media at iba pang plataporma sa panahong ito. Iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon o mga pahayag na hindi pa napapatunayan na maaari lamang magdulot ng pagkataranta at maling akala sa publiko. Manatili sa mga opisyal na ulat mula sa ating gobyerno at sa mga lehitimong organisasyong pandaigdig na nagbibigay ng tamang konteksto sa mga pangyayari. Ang pagiging maingat sa impormasyon ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating komunidad. Ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago at ang anumang aksyon ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalagayang geopolitikal sa loob lamang ng ilang oras. Ang patuloy na pagsubaybay sa mga susunod na balita ay kritikal para sa paghahanda ng ating bansa sa posibleng epekto nito sa ating lokal na ekonomiya at pambansang seguridad. Hangad natin ang kaligtasan ng lahat ng mga nadadamay sa kaguluhan at ang mabilis na pagkakaroon ng resolusyon sa krisis na ito para sa kapayapaan ng lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtitiwala sa amin para sa tamang impormasyon at tapat na balita.